Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 23 to 29, 2025. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon, ang dami itapon ng hindi sayo. Maaaring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyari o mangyari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Pag hindi naman nag-connect at hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin lang yun, hindi nyo energy. Okay? This is only a guide. Okay? Huwag nyo masyadong personalin. Meron tayong 9. Baka ito ang lucky number mo. 9, 10. Ang galing nga. Para sabay. Ay, lumabas talaga siya. Oh. It meant. Talagang destin mo yan. 9, 10, 11, 12, and 19. Ba, destin mo to, Leo? Kasi, di ba, ito, lumabas talaga siya. Tapos, ito, nakita ko rin yan kanina. Parang bumuka siya, pero lumabas pa rin talaga siya. Okay. May mga papuri or makaka-receive ka. Sa iba sa inyo, makaka-receive kayo ng gift. Ganyan. No, iba dito is, maaaring may mga papuri or may mga kasiyahan ka na mararamdaman. Maaaring magagaling ito sa ibang tao, ganyan. Maaaring bibigyan kanila ng papuri, pagmamahal, or pagsuporta. No, sa nakikita ko dito. Pero, hindi lahat kasi makakaramdam ka pa rin ng painful situation sa nakita ko dito. May nakikita rin ako dito na pag-uusapan ka raw or may mga chismis na lalabas or pag-uusap, no? Yan, pag-uusapan. Magkakaroon ng mga conflict or hindi pagkakaintindihan, malaki man o maliit yan. Magkakaroon ng mga debate o pag-uusap sa iba at magkakaroon ng mga pang-aabuso or abusuduhin ka or abusuduhin mo yung sarili mo or may mga taong sobrang magiging abusado sa'yo. No? So, there's an abuse, kumbaga. And nandito rin yung sitwasyon na makakaramdam ka ng ano ba to? Pain. Either sa iyong heart or a painful situation happen sa buhay mo. And then, sa iba naman sa inyo is meron kayong mga sitwasyon na paninindigan nyo. There's a desire na mga or na-actionan nyo or paninindigan nyo this time. May mga tao na makakipag-confit sa'yo or makipagkompetensya sa'yo, no, sa nakita at hindi sila magpapatalo. And kailangan mo lang din talaga ng you need to put boundaries or handin yung limitation mo, no? Magkakaroon kasi ng mga challenge din and this is the time din na magkaroon ka ng structure sa sarili mo. Be responsible. Wag mo, kasi may mga delay na maaring maganap sa buhay mo. Wag mo ipapadelay yun, Leo. Kung mang saang aspeto man ng buhay mo yan, don't delay. No? Kailangan mag-commit ka more to yourself kahit na anong mga madinig mo at may mga magsasalita kasi ng mga madadadal at syempre nandun pa rin talaga yung mga problema ako na nakikita dito, no? And then also, may sinasabi na document and papers, hindi ko alam in what way yun ang ano sa'yo, maaaring may mga babayaran ka, no, na when it comes to a government or tax man yan or ano bang papers and documents yan, bahay, apartment, official building, mga ganyan. Magkakaroon or ikaw mismo is because you have a boundary, baka inihiwalay mo yung sarili mo at you're starting a new beginning at may mga tatapusin ka na, maaaring ganun sa iba, no? Or nandito yung situation na may mga sitwasyon na nagkakaroon ng loneliness when it comes sa iyo. Yun na nakikita ko. May mga taong matataas ang ego, no? Mag-ingat kayo, this is only a warning, no? Sa nakikita ko dito, warning lang naman to. Maaring may mga situation na maaring maaksidente, ganyan, may mga biglaang mangyayari, may mga sitwasyon na danger, maaring masugatan ka, ikaw or malapit sa puso mo o kakilala mo, ha, ganyan, ikaw or someone sa buhay mo, mga sugatan, madapa, as in magkaroon ng maduguan, kung ano man yung sitwasyon na yan, sa nakita ko dito, and yun lang, may mga magpapa-hospital, sa nakita ko dito, or a surgery, yan, papaka-check up, ganyan, sa nakita ko dito. And then also,
sa iba naman sa inyo, o kaya mga chismis o daldal, di ba? O kaya mga gagawan ka ng kwento-kwento, baka yun yung maaari makasakit sa iyo or sa mga gagawin mong physical activity, no, this time, sa nakita ko dito. And then, na nakikita ko naman sa'yo, makaka-receive ka raw ng information, may information at may communication ka na matatanggap. Ganun. Baka makakarinig ka nga na hindi maganda. Ganyan. Mga debate, may mga iisipin ka raw and magkakaroon ng pagbabago sa'yo. In what way, sana good siya, no? Pero, when it comes sa pagbabago, magandang is, maaari magkaroon ng delay kasi nandito sa huli si 19. Sana wag ma-delay. Ito yung dapat nating iwasan, no? Sa nakita ko, wag ka ma-overwhelm sa mga nagaganap na nangyayari sa'yo this time, pero wag din sanang magkaroon ng delay. Yun ang paglabanan mo sa sarili mo, yung walang maging delay into your part sa nakikita ko dito. Kailangan mo talagang manindigan at mag-take action sa mga dinidesire mo this time sa nakikita ko dito. No? Mag-ingat ka pa rin kasi may mga tao, may mga joy and happiness naman na magaganap sa buhay mo, no? There's a joy and happiness happen to your life, and then also, may mga ikaw ang magbibigay ng tulong or tutulungan ka. May nakakita akong ganun. O kaya makaka-receive ka ng gift or ikaw ang bibigay. Parang ganun. Vice versa tayo sa nakikita ko dito. Basta, lang din talaga. Disiplina rin din, mag-commit ka sa sarili mo. Huwag ka mag-commit sa paligid mo. Mas maganda yung sa sarili mo ka mag-commit. Tingnan natin ang energy mo this week. Leo energy. Ano energy ni Leo this week? Walang dami. Oy, nag-aaway kayo? Ano pong ibig niyo sabihin? Energy ni Leo this week. Leo, ang nakikita ko dito, meron ka daw mga situation na iilusyonin, iisipin, o mga sitwasyon na uumpisahan sa nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na magiging magiging emotional ka this week, no? Sa nakikita ko dito, may maaring magiging emotion ka sa mga maririnig mo, ganyan, sa mga taong magsasalita sa'yo, ganyan. And then also, maaring may mga sitwasyon na wala kang magagawa, no? May mga sitwasyon na I hope hindi ka matakot, no? Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na iisipin mo kasi. May maiisip ka every night sa nakikita ko dito. Maaring emotions o may mga delusion kayo, illusioning or delusioning. May mga deception din ako nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo, may mga pag-iisipan kayo na isang situation na ipupursu nyo this week, no? Sa nakikita ko dito. Kaso, may stagnant yun. Maaring pag-aaralan nyo muna bago mo siya gawin sa nakita ko dito. Yun, may mga halimbawa, may gagawin akong project, diba? O may gagawin ako na isang sitwasyon na idea na gusto kong ma-achieve, mga bagong pursuing kasi ito. Kaso, ang nakikita ko dito, pag-aaralan mo muna siyang maigi. Or iisipin mo siya, tama ba to? O mali ba to? Nahandun ka sa sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. And also, there's a communication ako na nakikita sa'yo. May mga bagong communication, may mga bagong magaganap o mangyayari sa buhay mo. Sana hindi ka makaramdam din ng takot dito, no, sa nakikita ko. Tingnan ko nga itong ano. There's a fear of change kasi ako nakikita. Okay. May mga plano o may mga strategy ako na nakikita sa'yo, pero ang nakikita ko dito hindi mo pa siya magagawa. Yun ang nakikita ko. Pero gusto mo siyang i-pursue.
Pero pag-isipan mo muna. Bago mo siya gawin, pag-isipan. Tama yun. Bago mo siya gawin, pag-isipan mo munang maigi. Kasi yung iba sa inyo magiging idealism kayo this time. May mga gusto kayong i-start this time sa nakikita ko dito. Pero pag-aaralan mo pa ata yung bagay na yun. Kung dapat ba o hindi ba dapat mong gawin yun o i-force yung bagay na yun. No, may mga hihintayin pa kayo na resulta sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo may mga hihintayin pa kayo na resulta. May mga sitwasyon talaga ako na nakikita na hindi pa totally siya magtatapos para sa'yo. May cycle sa buhay mo na it's not ending. Siguro, emotions, ganyan. Kung may mga iisipin ka na very emotional, siguro hanggang ngayon is mabibitbit mo pa yun sa tinatahak mo this time. Sana wag naman, no? Yun ang mga dapat nating iwasan, yung maging two emotions sa mga naganap o nangyari na. Or magtumutok sa isang sitwasyon na emotions. Kasi ikaw din, at then ikaw din yung matatalo dun. Ikaw rin hindi mapagkakatulog, iisipin mo siya every night, di ba? Yun nakita ko. Mag-ingat ka rin when it comes to communication kasi may mga tao na bago mga tao na makikipag-communicate sa'yo, baka makilala mo siya, or love life man yan, or connection when it comes to your life, kung sino man yan, mga bago, maaring sila is magsinungaling sa'yo. No, sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang parating. Ngayon, may nakikita rin ako sa'yo na, maaring merong magpapa-dental clinic. Yun ang nakikita ko. Or someone sa pamilya mo o kakilala mo. May dental clinic ako nakita. Parating sa'yo isa 9 of Pentacles. Bakit may buhok dito? Pilik mata pala yun. Parating sa'yo. Lumatalon. This week, ang parating sa'yo. Wow. Ito mo, oh. Emperor and the Empress. Okay. Okay, ang parating sa'yo, magkakaroon sa'yo ng development, no? Sa nakita to. All you need, Yan. Sabi sa'yo, ang parating sa inyo, magkakaroon daw ng development sa'yo kasi mas more kang magiging matatag this time sa nakikita ko dito. Andoon yung mga situation din na maire-release mo yung takot mo. Dito is merong releasing of fear. Ako nakikita. Ibig sabihin is kung ikaw is too emotion sa mga nakaraang araw, ngayon daw, mas magpo-focus ka na sa sarili mo at magkakaroon sa'yo ng renewal. Kumbaga, magkakaroon na sa'yo ng clarity, no? Sa mga bagay-bagay na pinagdadaanan mo this time. It's more on renewal to yourself. Mas more ka magkakaroon ng mga new idea, doon sa mga new opportunity, happen, ganyan. Mas more mong i-develop yung sarili mo, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Mas more mong, tinasabahin ako sa salita. Chotomate, sabi niya. Opio, chotomate. Yun na nakikita ko dito. Mas more kang magiging more dedicated sa iyong mga goal this time. It's very good, sa nakikita ko dito. May mga pupukusan ka, mas more kang magiging patient, or handito yung lakas ng loob mo, or you need, sa nakita ko dito, sa'yo. May mga revelation happen, may mga malalaman kang katotohanan. Siguro it comes to yourself, no? Ito, siguro mas maiisip mo na, ay, bakit ako magpo-focus sa sadness? Ganyan, mas ang gagawin mo na ngayon is mas more kang magiging patient, ganyan, mas more kang magiging calm, and then mas more mo ipaprogress yung sarili mo, mas more kang magiging ng effort, at mas more kang magiging practical this time, no? Good yung energy na to sa nakikita ko dito. Mas more mong gagawin yung mga project mo this time, yung mga gusto mo mangyaring goal, mas doon ka magpo-focus ngayon sa mga idea mo sa nakita ko to. It's more on renewal sa nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. And also, sa nakita ko to, may tao dito na makikipag-usap sa'yo. May tao makikipag-usap sa'yo. And then, maaaring ito is a mother figure. Ganyan. A mother figure. Siguro, they giving you an advice or support sa nakikita ko dito.
or ikaw ito ha, baka meron kang binibigyan ng suporta, mga taong may sakit, ganyan, or may kapamilya mo man yan, or mga binibigyan mo ng advice. So, mga taong there's a sadness situation, yun, baka magbibigay ka doon, or baliktad tayo. Parating sa'yo magkakaroon na ng pagbabago. When it comes to sa ibang aspeto ng buhay mo, mangyari yung pagbabago na to. Tingnan natin, dapat iwasan ni Leo. Ano pang dapat iwasan ni Leo this week? Nine of Cups, dapat iwasan ni Leo. Thank you po. Pwede explain nyo sa akin to. Thanks. Okay, thank you. May nakita na ako. Okay. Ang iwasan mo daw, Leo, yung hindi magkaroon ng isang clarity when it comes to yourself sa mga gusto mong maganap o mangyari sa buhay mo. You need to follow your heart. No, sa nakita ko dito, kailangan sa'yo is strong will. No, kailangan sa'yo is panindigan yung mga bagay. Don't focus and don't be trapped sa mga bagay o emotions na frustration o mga painful situation na nagaganap ang nangyayari sa buhay mo. This is the time na kailangan mo ng harmony, maging open ka sa nakikita ko rin dito. And syempre, handin yung kailangan magkaroon ka ng balancing situation. No, iwasan mo yung hindi ka mabalanse, iwasan mo yung ma-frustrate ka, iwasan mo yung negative thought, ganyan. Iwasan mo yung pag-iisip ng mga negative. Kailangan sa'yo, kung alam mong nasa tama ka, panindigan mo. Syempre, panindigan mo o manindigan ka sa mga sitwasyon mo na gusto mong gawin sa buhay mo this time. Iwasan mo yung hindi mo sundin yung mga idea mo, yung heart mo. Sa nakita ko, try to reminisce yung mga bagay na mga naganap na bad situation sa buhay mo and dun ka humugot ng lakas ng loob para mapurso mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo this time. And this is the time na you need to use your head when making a decisions na this time. Sabi nga, diba kanina na you need to be practical this time at mag-focus ka lang sa mga goal mo this time sa nakikita ko dito. May nakikita rin ako sa'yo dito na kumbaga may mga sitwasyon din, Leo, na itama mo yung mga mali mo. If ever na nagkakaroon ka ng mali o mga gusto mo i-develop into yourself, develop mo, no? At basta you always mo kailangan mo palagi na balansehin yung bawat situation mo sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. I-correct mo na at actionin mo na yung mga maling naganap o yung mga nagawang hindi maganda. Yung tapas na nakita ko dito. And also, ang nakikita ko rin dito is may tao na may isang bagay na is magaganap. Naganap na siya noon sa nakita ko sa'yo dito. Naaring malapit to sa buhay mo. Magkakaroon ka kasi ng sadness, no? May tao dito na kailangan bigyan ng effort and hard work at kailangan suportahan sa nakita ko dito. Maaring siya is nagpapa-hospital or nagpapa-doktor. Yun ang nakikita ko. Kailangan is alagaan niya yung sarili niya, no? Sana hindi naman, no? Tanongin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Kung okay ba sila, may nararamdaman ba sila? Kung may nararamdaman sila, sabihin na nila kaagad, diba? Para at least maiwasan natin yung mga dapat maiwasan. Kasi may nakikita ko hospitalization, confine, or magpapadoktor siya, ganyan, magpapacheck up siya, or paralyzed. Tingnan natin, Leo, ang iyong love. Love is sa lahat, ha? Kapatid, anak, karelasyon. Kamusta this week ang love ni Leo?
Love is the Three of Cups. Sa iba dito, kaibigan mo to. Kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho. Ano to? Okay. Okay, Leo. Sa nakikita ko sa'yo, mag-ingat ka when it comes to love, no? Hindi lahat is magiging totoo sa'yo, no? May mga tao na magsisinungaling sa'yo na akala mo isinusuportahan ka, pero hindi. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga tao na magsisinungaling. May maraming tao rin ang ano ba to? Ano ba to? Pag-uusapan ka. Yun ang nakikita ko dito. O may mga tao na pag-uusapan ka, mga tao na hindi magiging totoo sa'yo. Sa nakita ko dito. Iba dito kaibigan nyo o kaya kasamahan nyo sa trabaho. Ganyan. And then also, may mga may tao dito ha, kung magkakaroon ka ng sikreto sa buhay mo, huwag kang magkwento kahit kanino. As in, huwag. Sa nakita ko dito. Kasi medyo hindi magiging maganda yung relationship na to. Kasi ang nakita ko dito is naninimbang siya with comes sa'yo. Itong tao na to. May taong gano'n, maaaring karelasyon mo sa iba. Kasi andito rin kasi si lovers. Ganyan. O kaya kapatid mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho. Kuhanin mo yun sa'yo. Yun ang nakikita ko. Meron ding tao dito na magkakaroon ka ng doubt sa kanya. Ganun na nakikita ko. Or siya is may doubt talaga siya sa'yo. Ganyan. Yun. May mga unproductive situation ako na nakikita sa'yo. Leo, ang nakikita ko sa'yo, may mga gusto kang i-pursue na isang situation sa nakita ko dito, pero hindi mo siya magagawa. Parang baka ma-delay siya. Ganyan. Kasi maaaring magti-thinking ka for two options sa nakita ko ito, kung gagawin mo siya or hindi. Sa iba ganun. Sana wag, syempre, di ba? Ang pinaka-the best kasi dito is, kailangan mong mag-movement. Kailangan mo lang is, you need to see the fact bago mo siya i-pursue para hindi ka rin mag-miss, di ba? Yun ang dapat mong gawin. Concentrate ka kung ano talaga yung gusto mo, yun ang nakikita ko to, ano talaga yung gusto mo i-move forward, diba? Tapos kung makipag-usap ka sa iba, wag ka na lang din magkwento-kwento. Yun. Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na maaring malito ka. Yan. May mga, halimbawa, malilito ka sa mga kausap mo. Ito bang kaibigan ko, talaga bang totoo ba sila sa akin? Mga ganun. O tapos may mga sitwasyon din ako na nakikita na maaring yung mga kaibigan mo, kumbaga, you always giving or sila yung sagigibing sa'yo, pero hindi pala sila totoo sa'yo. Behind your back, baka mamaya nililoko ka nila. Mga ganun. Yun ang nakikita sa yung love. Sa paligid mo is pag-uusapan ka. Mga tao na magsisinungaling sa'yo. Mga tao na hindi sila 100% na totoo sa'yo. Yung iba dito sa lovers up, you need to trust more to your intuition sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang money mo this week. Kamusta ang money ni Leo this week? Okay, Leo, ang money mo this week is, ang nakikita ko sa money mo is you valuing this time. Sa nakita ko dito, kahit na mahirap, sa nakita ko dito ay you try mo, nagiging patient ka sa paggastos. Sa nakikita ko ito, binabalanse mo talaga siya. Hindi na yung pag-value mo when it comes sa pera mo this time, binabalanse mo kahit nahihirapan ka. And then also, you try to invest more this time. Sa nakita ko ito, baka magkakaroon ka ng investment or mag-iipon ka ng pera, no? Ang nakikita ko dito. Kasi magkakaroon siya ng success. Yan, no?
the Ten of Cups, ganyan. Kasi may plano kang gagawin. Ibig sabihin, meron kang opportunity na gusto mong maganap o mangyari related ito sa suporta ng ibang tao. Sa nakita ko dito, ganyan. Or sa sarili mo, or to your business, or thinking for a future sa iba dito, sa nakikita ko dito. Magkakaroon siya ng successful. Maaring, nandito yung sitwasyon when it comes to money is more kang mag-i-invest this time, mag-iipon, magtitimpi ka para hindi ka gaanong gumastos, magtitipid ka na, babalansihin mo na, yung mga mali mong nagawa in the past, itatama mo na yun para makaipon, mga ganun. I-value mo na siya talaga sa nakikita ko dito. Bina-value mo naman actually. Kumbaga, mas more ka pang magbibigay ng effort doon sa bagay na yun para makaipon ka kasi it's more on investment. Baka iba sa inyo, mag-i-invest na kayo this time, di ba? Baka maglalagay na kayo ng pera nyo sa bangko o kaya may mga gagawin kayo na bagay o sitwasyon para mas more mo mapalago yung ano mo, yung kaperahan mo sa nakikita ko dito. Yun na nakita ko. When it comes sa money, ganun. And then, when it comes to a money rin, sa iba sa inyo, maaari may mga tutulungan kayo, no? Or may hihingi sa'yo ng tulong when it comes to a money. And you try to analyze yung bagay na yun, kung totoo ba siya or hindi, sa nakita ko dito. Or may pagbibigyan ka ng pera. Yun. Yung nakikita ko dito. Tingnan natin. Kamusta ang health this week ni Leo? Ay, sorry. Kamusta ang health this week ni Leo? Health kasi isa lahat kapamilya, sa'yo, ganyan. Oy, very good. Ang health mo, very good. Okay. Leo, when it comes to your health, nakikita ko naman na may mga ina-avoid ka naman din kahit papaano. Nagkakaroon ka naman din ng organized o disiplina this time. Kaso minsan, may mga times siguro ikaw or someone into your life, maaring nahihirapan kayo sa paghinga o yan. O kaya dito yung sitwasyon na nagkakaroon kayo ng sipon, ubo, o about the throat sa nakikita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na siguro you try to make it balance naman din yung kinakain mo, no? Or you need, sa nakita ko dito. May mga ina-avoid ka din naman na para kainin this time, sa nakita ko dito. Andito rin yung mga, focus ka rin naman sa mga kinakain mo at iniinom mo this time. Ang mga giging mo lang siguro is yung mga ubo, sipon, mahirap paghinga, ganyan. O about the throat. Ano ba yung mga lalamunan, di ba? Throat yun. Sipon, mga ganun. Sa nakita ko dito. Yun lang pag-ingatan mo. And you try to avoiding naman din. Sa nakita ko dito, no? Nagiging matatag naman din yung health issue mo. Balansehin mo lang ng balansehin talaga. Tuloy-tuloy mo lang na balansehin yung yung mga kinakain at iniinom mo this time, sa nakita ko dito. Wag lang din masyadong pasaway. And then also, andito rin yung may nakikita rin ako dito na okay. Ibig sabihin, kung nagkakaroon ng mga problema when it comes to bandang dibdib or heart, kanyan, nagkakaroon naman din ng development, no? Sa nakikita ko. Magkakaroon din naman ng development sa'yo. Tuloy-tuloy mo lang yung mo. Sa ngayon, okay ka. Okay yung health mo sa nakita ko dito. Yun lang ang nagiging problema siguro. Yung mga pagsasalita mo, baka minamalat ka, ganyan. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang opportunity. Ano opportunity meron si Leo this week? Anong ibig niyo sabihin? Ano yung Uy. Teka lang. Wala. Bupuan pala ako ng anak ko. Okay, ang opportunity mo this week, Leo. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, mayroon ka daw mga didesisyonan o mayroon ka mga gustong gawin
na idea man yan or opportunity sa nakikita ko dito, no? Pero ang nakita ko, hindi ka agad makapag-decide. Siguro handun yung pag-aalinlangan or pagdududa with it comes to yourself kung gagawin mo ba siya o hindi. And then also, sa nakita ko rin to, maaring mamamanipulate ka ng sitwasyon mo na mga nagaganap o nangyayari sa'yo this time. Kumbaga, halimbawa, gusto ko tong gawin pero parang napanghihinaan ka ng loob, parang hindi ko kaya, bakit ba ganito, ganyan. May mga sitwasyon na gano'n ako na nakikita sa'yo. Na magiging weak ka this time, sa nakikita ko dito. Hindi ko alam, pero may stagnant ka raw or maaring tatamarin ka, gano'n sa nakita ko. Halimbawa, nagtatrabaho ka, di ba? Maaring hindi ka magpapapasok-pasok, ganyan. O kaya may idea ka na gusto mong gawin, baka hindi mo siya gawin. Diba? Halimbawa, gusto ko na mag-exercise, pero tatamarin ka, hindi ko siya gagawin. You have an idea or may mga opportunity ka na gusto mo i-force, pero hindi mo siya magagawa. Yun na nakikita ko. Maaring magdududa ka nga or mag-aaliglangan ka doon sa bagay na yun. And then also, opportunity rin sa iba sa inyo, nakikita ko dito na may tao dito na magiging bitter sa'yo, sa nakita ko dito. At may mga tao na magiging very controlling, manipulative, aabusuduhin ka, lilinglangin ka, dadayain ka, ganyan, mamanipulahan ka, and then also, mga tao or may tao dito na ibibreak nila yung mga promises nila sa iyo, mga ganun. Mga tao na aapihin ka, mga tao na babastusin ka, mga tao na dishonest, ganyan. And then, ang mangyayari sa'yo this time is parang i-analyze mo yung bagay na yun. Parang isipin mo, magiging patient ka dun sa bagay na yun. Parang siguro, okay, fine. parang ano ka na, ano tawag dito? Na-immune ka dun sa, kasi palagi naman nagaganap at nangyari sa'yo. Parang ganun na lang. Parang magkakaroon ka lang na analyzing. I-analyze mo lang. Magkakaroon ka ng progress. Bakit ganun? Ba't ganun sila? Ba't ganyan? Ba't ganun ang mga ginagawa nila? Mga ganun. Yun ang mga parating sa'yo. Ay, yun ang mga opportunity na darating sa'yo. Medyo hindi maganda. Sorry ha. Yan, it's more on patient ka na lang, no? Hayaan mo lang din sila. Alam ko naman na ganun ka naman. Tingnan natin ang advice sa'yo ni Universe. Universe, anong advice mo? This week. Kay Leo. Wow. Tama naman. Diba? Kaysa daw makipagtalo ka, mag-focus ka sa trabaho mo, sa pera mo, sa stability mo, sa ikagaganda ng buhay mo, sa ikaiaayos ng buhay mo. Advice. Tama naman. Kumbaga, pilitin mo magkaroon ng recovery sa sarili mo. Mag-move ka lang at saka kailangan mo lang talaga na mag-continue ka lang sa direction mo this time or the energy mo, di ba? Mas sundin mo yung puso mo, sundin mo yung direction mo kasi you're in the right direction. At saka, syempre, tandaan mo, you are a magnetic. Sila hindi naman sila magnetic. Sila yung magiging negativity sa'yo. Di ba? Kailangan mong pilitin yung sarili mo na makapag-move on at magkaroon ng magandang direction this time. Tatandaan mo, you are the magnetic, kaya hindi mawawala yun na mamamagnet mo din yung mga tao na hindi ka nila gusto sa nakita ko. Kasi pag-uusapan ka talaga nila dahil ang tingin nila masama ka, ang tingin nila ikaw ang kakumpetensya nila, or ang tingin nila ikaw yung nakakapagbigay sa kanilang masamang tensyon at iritado sila sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Yun, tandaan mo is lakpasan mo lang sila, daanan mo lang sila, mag-focus ka sa mga goals mo this time sa nakikita ko dito. Hayaan mo lang sila dyan sa behind your back, diba? Kailangan mo lang dito is lakas ng loob, katapangan, tibay ng loob, yan, katatagan. Yan, kailangan sa'yo ng inner strength at more on patient. Yun, sinasabi dito, no? Sa nakikita ko dito. May mga instant opportunities na darating sa'yo, no, on track, no? Kumbaga, dito rin sinasabi na don't waste your time sa mga tao na gusto makapag-debate sa'yo, tao makapag-away sa'yo, tao na mga chismosa. Mag-put boundaries ka talaga at pagkaroon ka ng limitation, mas more mo i-structure yung sarili mo sa pagiging matatag na tao at hindi ka nila mabubuwag. Yun ang nakikita ko sa'yo. Very good, yan. Okay, yun ang gagawin mo daw. No, arigato namaste, God bless.